Magandang araw po sa inyo, Sir Frey. Ako po si Angelo, isang estudyante mula sa Pampanga. Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Ito po ay hindi gawa-gawa lang, kundi isang totoong pangyayaring nagbigay sa akin ng matinding takot at nagturo ng mahalagang aral. Kung sakali pong mapili nyo ang kwentong ito para ibahagi sa inyong YouTube channel, sana po ay maging babala ito sa iba. Na imoming babar sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag at minsan ang mga kaluluwa ng mga taong biktima ng kawalang katarungan ay patuloy na naghahanap ng hustisya. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Frey. Sana po ay maging daan ang kwentong ito upang mabigay ingat sa lahat ng inyong tagapakinig. Isinalaysay ni Angelo, isang estudyante mula sa Pampanga. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angelo, isang estudyante mula sa Pampanga, at gusto ko pong ibahagi ang isang karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Noong una, isa lang akong normal na estudyante, mahilig sa libro, palaging nasa library para mag-review, at wala naman akong pinaniniwala ang kababalaghan. Para sa akin, ang iyong mga kwentong multo ay gawa-gawa lang para takutin ang mga bata o pampasuspense sa mga kwento ng matatanda. Pero lahat ng paniniwala kong iyon ay nagbago nang maranasan ko mismo ang hindi ko akalaing mangyayari sa totoong buhay. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ito, pero sasabihin ko na lang sa inyo. Minsan may mga kaluluwang hindi matahimik, at kapag nagpakita sila sa'yo, siguradong may dahilan. Ito po ang kwento ko. Noong 2018, ako ay nag-aaral pa sa isang kilalang universidad sa Pampanga. Isa akong engineering student, kaya madalas akong nagpupuyat para sa mga proyekto at pagsusulit. Isang gabi, napilitan akong magpagabi sa silid-aklatan upang tapusin ang isang mahalagang research paper. 9:00 na ng gabi at halos wala ng tao sa loob ng library. Ang tanging naririnig ko ay ang mahihinang kaluskos ng mga pahina ng libro at ang tiktak ng wall clock na nasa dingding. Habang nagsusulat ako, naramdaman kong parang may dumaan sa likod ko. Malamig at mabigat ang hangin. Lumingon ako pero wala namang tao. Naisip ko na pagod lang ako at guni-guni lang iyon. Makalipas ang ilang minuto, may narinig akong mahihinang yabag na nagmumula sa kabilang bahagi ng estante ng mga libro. Dahan-dahan akong tumayo para tingnan kung may ibang estudyanteng naiwan. Pagsilip ko sa pagitan ng mga bookshelf, may nakita akong anino. Tila may taong nakatayo sa dulo ng aisle, nakaharap sa pader. Kuya, mahinaw kong tawag. Hindi ito gumalaw. Tila wala itong naririnig. Dahan-dahan akong lumapit, ngunit habang papalapit ako, unti-unting lumalabo ang anyo nito hanggang sa parang usok na naglaho. Napatakbo ako pabalik sa mesa ko, pero bago ako makaupo, may narinig akong bulong na parang may humihingi ng tulong. Tulungan mo ko! Tulungan mo ko! Bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko'y may malamig na kamay na dahan-dahang humawak sa balikat ko. Nang humarap ako, isang babae ang nakatayo sa likod ko. Duguan ang damit, gulo-gulo ang buhok, at hindi ko makita ang mukha dahil natatakpan ito ng mahahabang buhok na basang-basa. Napaatras ako at nadapa sa sahig. Nang muli kong tingnan, wala na siya. Dali-dali akong nag-impake ng gamit ko at tinakbo ang hagdan pababa. Pero habang bumababa ako, parang may mabigat na yabag na sumusunod sa akin, parang mga paa nakaladkad sa sahig. Nang makarating ako sa ground floor, lumingon ako sa hagdan. Doon ko nakita ang babae. Nakatayo siya sa may landing ng hagdan, nakatingin sa akin. Pero ngayong kitang-kita ko na ang mukha niya. Walang mata, walang ilong, at tila sunog ang balat. At doon ko napansin, dahan-dahan siyang naglalakad pababa. Habang dahan-dahan siyang bumababa ng hagdan, hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Ang sunog niyang mukha ay waring humahalakhak, bagamat walang bibig na gumagalaw. Napako ako sa kinatatayuan ko, hindi ko magawang tumakbo. Biglang sumigaw ang babae. Isang matinis at mabasag na sigaw na halos magpaputok sa aking tenga. Sa sobrang takot ko, napasubsob ako sa sahig. Halos gumapang ako sa pagtakbo palabas ng gusali. Pero habang papalayo ako, ramdam ko ang malamig na hangin sa batok ko. Parang may humahabol sa akin. Lumingon ako at nakita kong nasa likuran ko na siya. Halos ilang dipa na lang ang layo. Nagsisigaw ako habang binubuksan ang pinto ng library. Ngunit tila may humihila sa akin pabalik.
Ramdam ko ang malamig na kamay na mahigpit na kumapit sa braso ko. "Huwag mo akong iwan!" Bulong ng boses na mababa at nanginginig. Nagsumiksik ako sa gilid ng pinto at buong lakas na hinila ito. Sa wakas, bumukas ito at mabilis akong tumakbo palabas. Ngunit kahit nasa labas na ako, parang may bumubulong pa rin sa tenga ko. Napatakbo ako hanggang sa may guardhouse. Nang makita ako ng guard, nagulat ito sa hitsura ko. Pawisan, namumutla, at halos di na makahinga. "Ano bang nangyari sa'yo?" Tanong niya habang inalalayan akong umupo sa bangko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero bago pa ako makapagsalita, lumingon ang guard sa direksyon ng library. "Yan ba yung nakita mo?" Tanong niya sabay turo sa may bintana ng library. Nang lingunin ko, nakita ko siya. Ang babae, nakatayo siya sa may bintana sa second floor, nakatingin sa akin. Pero ngayong malinaw ko na siyang nakikita, may napansin akong kakaiba. May nakaukit na numero sa pader sa likuran niya. 4216. "Anong ibig sabihin yan?" Tanong ko sa guard. Napakunot noo siya at sinabing, yan ang araw na may babaeng nasunog sa loob ng library. At simula nun, madalas na siyang nagpapakita. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Pero hindi doon nagtapos ang bangungot ko. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa campus, may nakapansin sa braso kong may marka. Isang madilim na bakas ng kamay, parang paso, and sa bawat pagdaan ko sa harap ng library, pakiramdam ko'y may mga matang nanonood sa akin. Simula ng gabing iyon, hindi na naging normal ang buhay ko. Tuwing mag-isa ako, pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid sa akin. Minsan, habang naglalakad ako sa pasilyo ng universidad, ramdam kong may malamig na hangin na sumasabay sa akin. Kahit na tirik ang araw, ang pinakakinatatakutan ko ay tuwing dumaraan ako sa tapat ng library. Kahit anong pilit kong iwasan, parang palaging may humihila sa paningin ko papunta sa bintanang iyon. At palagi kong nakikita siya. Ang babaeng iyon, nakatayo pa rin sa may bintana sa second floor, waring nagmamasid. Ngunit isang gabi, ang pinakamasamang pangyayari ay naganap. 10:00 na ng gabi noon, nasa dorm ako, nagbabasa ng lecture notes. Kasama ko ang kaibigan kong si Joel, pero dahil sa pagod ay mahimbing na siyang natutulog sa kabilang kama. Tahimik ang buong kwarto, tanging tunog lang ng electric fan ang maririnig. Habang nag-aaral ako, bigla kong napansin ang isang bagay na ikinabahala ko. May humahapdi sa braso kong may marka. Nang tingnan ko ito, mas tumingkad pa ang madilim na bakas ng kamay sa balat ko. Parang mas lumalim at tila bagong paso. Biglang bumigat ang pakiramdam ng paligid. Pakiramdam ko'y parang naninikip ang kwarto. Sinubukan kong gisingin si Joel pero kahit anong yugyug ko sa kanya, hindi siya nagigising. Doon ko na narinig ang mga bulong, "Tulungan mo ako! Tulungan mo ako!" Malamig na boses yun, garalgal, parang nangangailangan. Pero kasabay nito ay ang tila humahagik-hik na pagtawa. Mahina sa simula pero unti-unting lumalakas. Paglingon ko sa salamin sa gilid ng kwarto, muntik na akong mapasigaw. Doon sa refleksyon nakita kong may babaeng nakatayo sa likod ko. Siya ulit. Mahaba ang basang buhok, duguan ang damit. Kung sa pagkakataong ito, malinaw kong nakita ang mukha niya. Sunog at natutunaw, parang nilapnos ng apoy. Tumakbo ako papunta sa pinto. Pero ayaw itong bumukas. Parang may humahawak sa doorknob mula sa kabila. Pumaling ako sa kama ni Joel at doon ko nakita ang babae. Nakaupo sa may paanan ni Joel, nakatitig sa akin. At dahan-dahang ngumisi habang inilalapat ang kamay niya sa dibdib ng kaibigan ko. "Bitawan mo siya!" Sigaw ko habang buong lakas kong sinugod ang aparisyon. Nang halos abutin ko na siya, bigla siyang naglaho at isang malamig na hangin ang dumaan sa mukha ko. Nagising si Joel na hinahabol ang hininga at nanginginig sa takot. "Pre, panaginip ba yon?" Tanong ni Joel. Pero alam kong hindi iyon panaginip. Kinabukasan, nagpasya akong bumalik sa library para alamin kung sino talaga ang babaeng iyon. Sa tulong ng school librarian, nabuksan ko ang lumang record ng universidad. May isang insidente noong Abril 21, 2006. Isang babaeng estudyante ang nasunog sa mismong library. Ayon sa mga artikulo, aksidente raw ito. Natabig ng biktima ang gasera habang nag-aaral. Tapos nahulog ito sa mga papel at libro, dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Ang mas nakakakilabot,
nakita ko ang pangalan ng biktima, Marites Salvador, na chat sa gilid ng artikulo ay isang lumang litrato niya. Halos mabitiwan ko ang papel. Siya ang babaeng nakita ko. Ngunit sa likod ng lumang larawan may isang sulat kamay na mensahe. Sinadya nila ako. Hindi ito aksidente. Babawi ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, pero isa lang ang sigurado. Hindi pa tapos ang lahat. Matapos kong mabasa ang mensahe sa likod ng larawan, parang may kung anong lamig ang gumapang sa batok ko. Isang bagay lang ang tumatak sa isip ko. Hindi aksidente ang nangyari kay Marites. Buong araw akong balisa. Nagtanong-tanong ako sa mga guro at ilang janitor na matagal na sa universidad, pero tila may nagpipigil sa kanila para magsalita. Ilan sa kanila ay umiiling na lang habang ang iba naman ay nagsasabing, "Huwag mo nang alamin, delikado." Pero isang matandang janitor na si Mang Andres ang pumayag makipag-usap. "Lalaking estudyante ka, di ba?" Tanong niya, may halong kaba sa boses. "Opo," sagot ko. "Kung ganun, ingat ka." Mga lalaki ang madalas niyang ginugulo. Doon nagsimula si Mang Andres magkwento. Ayon sa kanya, si Marites Salvador ay isang masipag na estudyante. Kilala siya sa pagiging tahimik at palaging nag-iisa. Pero bago pa mangyari ang sunog sa library, may kumalat na balita na may 3 estudyanteng lalaki na nagbibiro sa kanya. Madalas, siyang pagtripan, isinasara sa bodega ng silid-aklatan, at minsan pa nga ay binasag nila ang isa sa mga gamit ni Marites. Noong gabi ng Abril 21, 2006, napagtripan daw siya ng mga ito. Itinulak nila si Marites sa may estante habang nakasindi ang gasera. Nahulog ito sa mga papel at agad na nagliyab ang paligid. Sa halip na tulungan si Marites, tumakbo raw ang 3 lalaki. Iniwan siyang sumisigaw sa loob. Walang umamin, pero may sabi-sabi na bago siya mamatay, sumumpa si Marites na babalik siya para maghiganti, sabi ni Mang Andres. Kinabahan ako sa narinig ko. "Sino po yung 3 lalaki?" tanong ko. Umiling si Mang Andres. "2 na ang patay, aksidente raw. Yung isa na lang ang buhay." Hindi ko alam kung bakit, pero nang sabihin niya iyon, agad kong naisip si Joel. Kinabukasan, sinubukan kong tanungin si Joel tungkol sa insidente. Nagbiro pa siya na wala siyang alam. Pero habang nag-uusap kami, napansin kong namumutla siya at pawisan. Kahit malamig naman sa kwarto. "Pre, ayos ka lang ba?" tanong ko. "Wala to," sagot niya, pero napansin kong nanginginig ang kamay niya. Kinagabihan, habang natutulog si Joel sa kabilang kama, nagising ako dahil sa mahina, ngunit malinaw na pagkaluskos, parang may humahakbang sa loob ng kwarto. Sinilip ko si Joel. Nanlaki ang mata ko. May babae na nakaupo sa tabi ng kama niya, si Marites. Nakapako ang tingin niya sa mukha ni Joel, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang duguan at sunog na kamay sa dibdib ng kaibigan ko. "Joel, gising!" sigaw ko habang tinakbo siya. Ngunit bago ko pa siya maabot, biglang bumuka ng malaki ang bibig ni Marites, parang mabibiyak ang mukha niya. Sabay, sigaw ng matinis na halakhak na halos sumabog ang tenga ko. Biglang nagliyab ang kama ni Joel. Apoy na kulay asul lumalamon sa buong higaan. Hinila ko si Joel palabas ng kwarto. Nang makarating kami sa labas, nanginginig pa rin siya, halos hindi makapagsalita. "Pre, nakita ko siya. Hindi ko maintindihan kung bakit siya hinahabol ni Marites, pero may hinala na ako. Pagkatapos ng gabing iyon, pinilit kong kumbinsihin si Joel na magtapat sa akin. At sa wakas, inamin niya ang totoo. Isa siya sa 3 lalaking nagkulong kay Marites sa library noong gabing iyon. Pre, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na ganun ang mangyayari. Nanginginig niyang sabi. Hindi ko sinasadya. Paulit-ulit niyang bulong. Ngunit bago pa ako makasagot, bumukas bigla ang ilaw sa kwarto namin. As sa sulok ng silid, nakatayo si Marites. Basang-basa ng dugo, may mga punit na laman sa mukha, at ang mga mata niyang itim na itim ay nakatitig kay Joel. Ngumiti siya, isang ngiti ng paghihiganti. Hindi ako makagalaw. Si Marites ay nakatayo sa sulok ng kwarto, basang-basa ng dugo, sunog ang mukha, at ang mga mata ay tila 2 butas na itim. Nakatitig siya kay Joel. At unti-unting lumalapit. "Huwag ka lalapit!" Sigaw ko habang hinila si Joel papalayo. Pero parang napako siya sa kinatatayuan, nanlalamig at hindi makakilos. Hindi ko sinasadya.
Nauutal na sabi ni Joel habang pinagmamasdan ang papalapit na bangkay. Ngunit si Marites ay ngumisi lamang isang hilakbot ng ngiti na tila nagsasabing wala na siyang pakialam sa mga paliwanag. Malamig ang hangin sa loob ng kwarto. Ramdam ko ang bigat ng presensya niya, parang may mabigat na bagay na nakapatong sa dibdib ko. Nang halos abutin na ni Marites si Joel, napansin kong may dala siyang isang piraso ng papel, luma at bahagyang sunog sa gilid. At sa sulok nito, may nakasulat na pangalan. Joel Ramos, ikaw ang pangatlo. Bulong ni Marites sa boses na basag at garalgal. Biglang hinawakan ni Marites ang leeg ni Joel. Nang magdikit ang balat nila, kitang-kita kong nagkaroon ng mga paso sa leeg ni Joel. Parang sinusunog ang kanyang balat sa bawat haplos ng espiritu. Pitawan mo siya, sigaw ko habang dinampot ang krus na nakasabit sa dingding at itinapat kay Marites. Napaatras si Marites. Bumalot sa kanya ang tila maitim na usok at bigla siyang naglaho. Pero bago siya tuluyang nawala, bumigkas siya ng mga salitang nagpanginig sa buong katawan ko. Hindi pa ako tapos. Kinabukasan, isinugod ko si Joel sa ospital. May malalim siyang paso sa leeg, pero mas malala ang kanyang lagay sa pag-iisip. Para siyang wala sa sarili, paulit-ulit na binubulong ang pangalan ni Marites. Dahil dito, kinausap ko ulit si Mang Andres para humingi ng tulong. Dinala niya ako sa isang albularyo sa kanilang bayan, si Ka Simeon, isang matandang lalaki na kilala sa pagsasagawa ng mga pangontra sa masamang espiritu. Naguguluhan siya, hindi siya makaalis sa mundong ito dahil hindi siya nabigyan ng hustisya, sabi ni Ka Simeon matapos niyang makausap si Joel. Kung gusto mong matapos ito, kailangan mong tapusin kung ano ang sinimulan ng kaibigan mo. Kinagabihan, bumalik ako sa library. Mag-isa. Alam kong delikado, pero wala na akong ibang pagpipilian. Dala ko ang krus na ibinigay ni Ka Simeon at isang kandilang itinuro niyang sindihan bilang proteksyon. Tahimik ang paligid. Nang makapasok ako sa library, bumalot agad ang malamig na hangin. Tanging tunog ng aking mga yabag at ang mahihinang pagkaluskos. Mula sa mga lumang aklat ang maririnig. Habang naglalakad ako sa mga estante, bigla kong nakita sa sahig ang sunog na papel na hawak ni Marites kanina. Nakasulat doon ang pangalan ni Joel, pero may isa pang pangalan sa ilalim nito, Angelito Cruz. Nanginginig kong naalala, si Angelito Cruz ay isa sa mga estudyanteng iniulat na aksidente raw ang pagkamatay. Isa sa 3 lalaking sangkot sa pagkasunog ni Marites. Napaisip ako, kung may 2 ng patay, si Joel na lang ang natitira. Bigla kong naramdaman ang malamig na hininga sa likod ko. Pagharap ko, si Marites ko nakatayo sa harap ko. Duguan ang damit, sunog ang balat, at galit na galit ang mga mata. Walang makatakas, garalgal niyang bulong. Biglang bumagsak ang mga libro mula sa mga estante. Nagkalat ang mga pahina sa sahig habang lumalapit si Marites sa akin. Patawad na lang po. Wala akong kasalanan. Pakiusap ko habang hawak-hawak ang krus ni Ka Simeon. Ngunit tila wala siyang pakialam. Tumawa siya ng malalim. Isang halakhak na may halong hinanakit at puot. Sila ang nagbukas ng apoy, pero ikaw ang magsusunog sa huling alaala nila. Bago ko pa maintindihan ang ibig niyang sabihin, naramdaman kong bigla akong lumutang sa ere. Parang may kung anong puwersa ang bumabalot sa katawan ko. At sa huling saglit bago ako mawalan ng malay, narinig ko ang boses ni Marites na bumubulong sa tenga ko. Ikaw ang magdadala ng hustisya o ikaw ang susunod na susunugin. Nagising ako sa loob pa rin ng library. Madilim, malamig, at tahimik. Ramdam ko ang bigat ng katawan ko, para bang may nakadagan sa dibdib ko. Nang magising ako ng tuluyan, doon ko napansin, nasa gitna ako ng mga nagkalat na libro at abo. Pilit kong inalala kung ano ang huling nangyari. Ang huling naaalala ko ay ang boses ni Marites na bumubulong sa tenga ko. Ikaw ang magdadala ng hustisya o ikaw ang susunod na susunugin. Dali-dali akong tumayo at tinakbo ang pinto ng library pero nakalak ito. Pinilit kong buksan, ngunit kahit anong pilit ko ay parang may pumipigil dito. Nang lingunin ko ang paligid, napansin kong may nakasulat sa sahig gamit ang abo. Hanapin mo ang nagtatago. Kinilabutan ako. Alam kong may gustong ipahiwatig si Marites. Kinabukasan, agad kong kinausap si Mang Andres at si Ka Simeon para humingi ng tulong.
Ayon kay Simeon, may posibilidad na hindi lamang paghihiganti ang nais ni Marites, may itinatago pang sikreto sa insidente ng sunog. Kung gusto mong matapos ito, hanapin mo ang pangatlong lalaki. Siya ang susi sa lahat ng ito, sabi ni Simeon. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero naalala kong may lumang record sa opisina ng registrar. Naghanap ako ng mga dating estudyante na may kaugnayan kay Marites. Sa aking paghahanap, natuklasan ko ang pangalan ng ikatlong lalaki, Daniel Santos. Isa sa mga tala, si Daniel Santos ay nag-drop out isang linggo matapos masunog si Marites. Hindi na siya nagpakita sa universidad at halos burado na ang kanyang pangalan sa mga talaan ng eskwelahan. Sa tulong ni Mang Andres, nahanap namin si Daniel. Nakatira na pala ito sa isang lumang bahay sa liblib na bahagi ng bayan. Pagdating namin sa bahay ni Daniel, agad akong nakaramdam ng hindi magandang enerhiya. Ang paligid ay madilim, puno ng mga tuyong dahon at sirang gamit sa harapan ng bahay. Nang kumatok ako sa pinto, isang payat, gusgusing lalaki ang nagbukas ng pinto, si Daniel. Wala akong kasalanan. Agad niyang sigaw nang makita ako. Halatang takot na takot siya, pawisan at nanginginig. Si Marites, siya ang may kasalanan. Bulalas niya. Naguluhan ako. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko. Doon na niya inamin ang buong katotohanan. Noong gabing nasunog si Marites, hindi raw aksidente ang lahat. Sina Daniel, Joel at Angelito ay nagkayayaang takutin si Marites bilang biro. Habang nasa library, isinara nila ito sa loob ng isang maliit na silid habang binabantaan siyang huwag sumigaw. Pero habang nagtatago sila sa loob, hindi nila napansin na natumba ni Angelito ang isang gasera sa ibabaw ng mesa. Mabilis na kumalat ang apoy at nang magpanik sila, naiwan nila si Marites sa loob, nakakandado pa rin sa silid. Sinubukan ko siyang iligtas, pero huli na ang lahat, umiiyak na kwento ni Daniel. Ngunit may isa pa siyang inamin na nagpatindig ng balahibo ko. Bago siya lamunin ng apoy, sumigaw siya ng malakas. Tatandaan ko kayo. Babalik ako para kayo'y sunugin. Biglang lumamig ang paligid. Humangin sa loob ng bahay ni Daniel kahit sarado naman ang mga bintana. Dapat umalis na tayo dito, sabi ko kay Daniel. Ngunit bago pa kami makalabas, narinig ko ang pamilyar na bulong, ikaw ang panghuli. Pagtingin ko sa likod ko, nakita ko si Marites, nakatayo sa may bintana, nakatitig kay Daniel. Ang kanyang katawan ay balot ng maitim na usok at ang kanyang mga kamay ay tila nag-aapoy. Wag po, wala na po akong kasalanan, sigaw ni Daniel habang gumagapang sa sahig. Ngunit isang matinis na halakhak lang ang isinagot ni Marites. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay kay Daniel. Don't go. Nakita na ang kanyang mga daliri ay nagliyab, lumalapit sa dibdib ng kaibigan ko. Tumakbo ka na, Angelo, sigaw ni Daniel. Pero hindi ko siya maiwan. Dinukot ko ang bote ng banal na langis na ibinigay sa akin ni Simeon at buong lakas na ibinuhos ito kay Marites. Isang malakas na sigaw ang bumulusok mula sa kanya kasabay ng pagputok ng apoy sa paligid. Nagsimula nang magliyab ang mga dingding ng bahay. Hinila ko si Daniel palabas, ngunit bago kami tuluyang makatakas, narinig kong may boses na bumubulong sa tenga ko. Hindi pa ito tapos. Babalik ako. Nakaligtas kami ni Daniel ng gabing iyon, ngunit matapos ang insidente, ilang araw lang ay natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto. May paso sa dibdib na hugis kamay. Hanggang ngayon, tuwing dumaraan ako sa harap ng library, pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid pa rin sa akin. At sa likod ng madilim na bintana, madalas kong nakikita ang balangkas ng isang babaeng nakatayo, nakangiti sa akin. At alam kong hinihintay lang niya ang tamang oras para bumalik. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit ako ang pinili ni Marites para malaman ang totoong nangyari sa kanya. Marahil dahil ako ang naging pinakamalapit kay Joel, o baka naman dahil gusto niyang may isang taong magdala ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Isang bagay lang ang natutunan ko sa lahat ng ito. Hindi kailanman magtatapos sa katahimikan ang kasalanang binaliwala. Kung may ginawa kang masama, kahit gaano mo pa ito takasan, may araw na babalik ito sa'yo. Sa paraang hindi mo inaasahan. Kung may mga bagay kayong nararamdaman o napapansin na kakaiba, huwag niyong balewalain. Hindi natin alam kung baka may
kaluluwang humihingi ng tulong o may lihim na gustong ibunyag. Ako po si Angelo at ito ang kwento ko. Sana ay maging aral ito sa inyo. Huwag niyong babaliwalain ang mga boses na hindi niyo nakikita. Dahil minsan, sila lang ang natitirang paraan para malaman natin ang katotohanan.